Magandang umaga po ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Nagkapisakang laban naman ang ating pasadahan. Unahin natin sa video na ito ang bakbakang Hikaru Nakamura and Nijat Abasov ng Azerbaijan. Nagkatotoo po ang hula dito sa ranking ni Magnus na si Abasov magsasuffer talaga yan. Kita nyo naman nasa baba, no? Hirap na hirap makaangat. At ito namang si Nakamura na sabi ni Magnus, yan ang mananalo o kaya si Caruana nagsuffer din. Nasuki ni Vidit sa double round robin, pisak siya kay Vidit kaya medyo nagbago ang ihip ng hangin. Pero tingnan natin kung si Nakamura ba ay talagang gustong-gusto ng makabawi at magwawala sa game na ito. Ang ginawa ni Naka, nag-E4, E5 si Abasov, Knight F3, Knight F6, tinirahan ng tinatawag na Petrov defense, Knight takes E5, nag D6, Knight F3, Knight takes E4, yan talaga yan, pero nag D3. Ang main line po talaga dito ay yung nag D4, normally magbi-bishop D3 din castle, pero dito nag D3, tingnan natin ang diskarte ni Naka. Knight F6, saka pa lang nag D4, ano kaya pinagkaiba nun? D5, bishop D3, and nag C5, ayan. Medyo nanibago si Abasov, parang lamang siya ng tempo Kaya nag C5 na siya para i-pressure kagad ang D4. Nag C3 para solid lang. C4, bishop C2 at nag bishop D6, magka-castle na. Castle, castle at nag H3 para ma-prevent yung paparating na pin. At nag knight C6 dahil hindi naman nag H6, nag bishop G5 dito si Naka. At yan po ang novelty sa bakbakan na ito. Dahil sa mga nagdaang linya, may B3, binabasag kagad ang C4, mayroong tumira ng rook E1, ayan. Pero dito tayo sa new move, bishop G5. Nag H6, bishop H4, B5 na bad move dito si Abasov. Siguro ang gusto niya ay maka B4 mamaya pero hindi po kainaman daw sa computer engine. Dapat ang tira ay rook E8 lang. Develop. Control the E file. Pero balik tayo sa B5. Nag-rook E1. Hindi na siya maka-rook E8 ngayon. Nag-A5, no? Pinangatawanan na yung gapang ng mga pawns dyan sa queen side. Kasi po, kung mag-rook E8 dito, hindi uubra. Kakapturing na lang yan. Tapos may bishop takes. Papangit ang istruktura, ang pinaka-wall, depensa, bahay ng Black King. Pangit. Prone po yan sa atake pag gaganyan. Butas-butas yan. Kaya, nag-A5 na lang and knight E5. Very strong. Rook A6. O yun, nilagyan ng good move pang depensa and nag-knight D2 develop. Bishop C7. Bakit umatras Bishop C7? Ilalagay yung reyna dito para makailag na sa annoying pin. Nag-Queen F3. Dinagdagan ng load ng pressure. Knight E7. Okay. Kasi nandyan naman ang tore. Okay. At nag-B3. Pambasag na sa C4. Nag-A4. Lalong hinamon. B takes A4, B takes A4, and nag-knight F1. Yan po yung mga binibili dyan, no? Yung mga pang-islog-islog, pero malalakas ang bitaw na ideas. Nakikita ko dito, pwedeng tumira ng knight E3. Ayan, tingnan natin. Nag-A3. Para pag umalis ang tore, walang bishop takes A4 na pingas. Nag-rook A B1, control the B file. At nag-rook E6, Knight G4, hamon sa knight. Knight takes G4, H takes G4. So yung ganyan pong parang double pawn, pero ang gusto dito ni Naka na nakikita ko, mamaya ipambabasag niya yung G-pawn na yan. Nag-Queen E8, Bishop G3, and the Bishop A5, pressure sa C3, Rook takes na, Bishop takes E6, and the Rook B7, control the powerful 7th rank, at nag-Knight C8. Bad move ang binigay ng computer engine. Dapat daw po ay Knight G6. Okay, pero balik tayo kasi nga naman itong Knight C8, hindi naman pwede sa D6. Parang atrasado ang tira, no? Nag-Bishop F4 naman. May na-miss naman dito si Naka na malakas na tira. G5, yan ang branded move mga kamatyas. G5 na. Halimbawa, capture ng sacrifice na yan. May Queen H5. Naku, may mga kalikalikot ng matyas dyan. Pag nag-G6, Bishop takes. Oo nga pala. Hindi nga pala pwedeng capturein. May Queen H7 dahil nandun na ang powerful rook sa 7th rank. Ayun, may mga ganyang paparating, no? G5 na miss. Nag-Bishop F4, Queen C6. On time, kailangan paalisin ng tore. Nag-Rook B8, Knight E7, Rook to Rook. At nag-Rook B1. Another bad move by Naka.
Dapat daw po ay, oo nga no, hala, na-miss ni Naka ito. Check nga lang pala oh. O capture obligado, 'di ba? Sabay rook takes rook. O di quality up. Quality up. Yun nga lang, equal lang nakalagay dito sa evaluation bar pero quality up pa rin 'yan. Sayang ano? O balik tayo. Nag-rook B1, Queen D7, pinilahan ang pawn sa G4, nag-G5 na, Bishop G4, Queen G3, nag-H5. Siyempre, kailangan panatilihing sarado hanggat maaari para mapigilan ng mga ata-ataking malakas. At nag-Queen E3, Knight G6, Bishop H2, Rook E8, Queen D2. Tsaga-tsaga muna si Naka. Nag-Rook E2. Naku, oo nga no. Parang ang lakas ah. Pero naka-check, King H7 and nag-Queen C1. Tsaga-tsaga lang. Nag-Queen E7. Ayan, nagkaka-bad move na, no? Sa tindi kasi ng basahan ng position, nakakalito na rin eh. Pero dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa C3? Eh, libre yan. Meron kasing bitaw ng Bishop takes Knight. Pag nag-King takes, lipad ang Bishop. Lalamang ng isang pyesa dito ang puti. Kaya hindi ko may kain ay kain ng kain. Isipin mo ng mabuti, baka may trap. Nag-Queen E7, mag-Rook E1 yata dito ang threat. Nag-Bishop E5, good move. Ayan, hindi pwedeng capturein nga kasi nga nakapin. Nag-Queen E6, sunod-sunod ang bad move ni Abasov. Dapat daw po H4 para mag-H3 yata at mapigilan din yung lundag ng Knight dyan na makaka-atake sa Torre. Grabe, hindi na nila nagkakabulaga na. Queen E6, Knight G3, naka-Knight G3 tuloy. Napuwersang capturing ng Bishop, so lumalabas quality down dito. And nag-Rook B5, tineret ang Bishop. Nag-Bishop takes, so kung ka-capturing yun, okay lang, depensado na Bishop. Pero nag-Queen E3, yan ang good move na nakita dito ni Naka para mapuwersa niyang ma-exchange. Queen takes, F takes E3, nag-D4, capture, and King F1. So maliwanag po dito, quality up dito si Naka. Nag-H4, wala na. Umuulan ng bad move si Abasov. Dapat daw po ay Bishop to B2. Umuulan ng bad move. Nag-H4, Knight E2, Bishop E3, Rook A5. Ayun, kukuhanin na yung pawn A3. King G8, bumigay na nga. Ito ang deadly dyan, yung nakakatakot na pass pawn na yan. Bishop takes G5, Rook A8 check, Knight F8, and nag-A4. Ayan na po, unti-unting gagapang na yan. Nag-F5, Knight D4, threat sa pawn, nag-H3 para makagulo-gulo. Yan na lang po habol ni Abasov eh. Capture, King F2, nag-Bishop H4 check, King F3, Bishop G4 check, and F4 to save the pawn. Bishop F5 talagang hanggang dulo. Hamon ng hamon. No? F3 check, King F1, and capture. Obligado na po kasing kumapture eh. Kung iiwas pa kasi may Bishop E6 check, lipad ang Knight, aalis ang King. Kaya, at kung pupunta naman dito, Bishop F7, mag-A5 naman. So, halos sugsuwang na rin. Losing na rin talaga. So, capture, Bishop G5, at ang simpleng tira, A5. Hindi na po nakayanan ng mata ni Abasov at nararamdaman sa dibdib. Isinuko na. Bakit po isinuko? Kasi sa kagustuhan halimbawa, makatakas dahil ilang na ilang sa pin. Mayroon namang, kahit A6 na lang pala. Gusto ko pa sanang i-check eh, sabi capturein. Yan na lang pala. Kasi pag nag-C3, ayun po, takes, and napakabilis niyan. Queen, bago pa maka-reyna yan, no? Check, King F7, Queen E2, Queen A2, sorry. Ayan, malabo na mata. Okay, Queen A2, lipad ang pawn sa C2. Bigong-bigo ang black dyan, mga kamatsas. Okay. Nako, talagang nagsasuffer si Abasov, ano? Pero ang lakas ng pinakita ni Abasov, kung matatandaan nyo po, saan ba humataw yan at nakapasok ng candidates, nakalimutan ko na eh. Pero nung time na nakondisyon yan, naku, halos walang umawat kay Abasov. Pero ngayon, ito na po, candidates na kasi ito, ibang usapan na to eh. Mamawan na ang mga labanan dito eh. Nadali siya ng nadali. Okay, si Nakamura po, medyo kahit pa paano, no? Buhay-buhay pa. Umapalag-palag pa. Ito naman ang standing nila, silipin natin after round number 10. Nangunguna si Gukesh sa score ng 6 points, Nepo 6 points, Pragnananda, Hikaru Nakamura, and Fabiano Caruana. Nakabuntot pa rin po yan mga kamatsas. Hindi pa rin sigurado sila Gukesh and Nepo. Dikit-dikit pa ang score niyan.
Isang talo lang ni Gukesh at ni Nepo, angatan yung mga nasa babang mga nakaabang na parang buhaya na nasa likod. Yan po ang abangan natin. Vidit, 5 points. Perugia, 3.5 points. Abasov, nasa pinakababa, 3 points. Okay, yan po ang update natin as of round number 10. At isusunod naman natin ang nagkapisakang laban, no? Versus Fabiano Caruana and Perugia. At matuto tayo kung ano pa yung mga dapat nating makuha doon sa kanilang bakbakan. Maraming salamat po! Sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, punta lang po kayo sa ating Shopee link. Type nyo lang ang Kamatsas Sporting Goods Shop sa ating Shopee link at makapamili po kayo ng ating mga products. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na po kayo and click the notification bell all para lahat ng ating mga uploads ma-update kayo, ma-notify. At sa ating Facebook page Kamatsas, mag-follow na rin po kayo. Daily uploads po ako doon. Mapapanood nyo rin po yung aking mga sparring doon na naglalaro ako at online, etc. mga announcements and updates. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.